Welcome back sa Flickaloo. Ngayon, isang kakaibang kwento ang ihahatid ko tungkol sa isang lalaki na binayo ng kamalasan at natrap sa isang isla sa gitna ng lungsod kung saan nagsimula ang pinaka-weird at nakakatawang adventure ng buhay niya. Masama ang pinagdadaanan ni Kim Seong-jun. Nawalan siya ng trabaho, iniwan ng nobya at baon sa utang. Kaya nagpasya siyang tumalon sa ilog. Pero imbes na mamatay, inanod siya sa baybayin malapit sa lungsod. Dahil hindi umubra, naisip niyang mas mabisa kung tatalon siya sa sikat na building. Pero nang subukan niyang bumalik, doon lang niya nalaman na nasa isang isla siya na walang daanan palabas. Patay ang cellphone niya, kaya iniwan niya ito sa araw para matuyo. Tapos natulog siya na nakabalot lang sa mga lumang dyaryo. Kinabukasan, nagising siya sa tunog ng ferry, kaya sinubukan niyang magpatawag ng pansin. Pero ang nakapansin lang, inakalang kumakaway lang siya ng pagbati. Sinulat niya ang help sa buhangin, saka muling sinubukan ng cellphone. Gumagana na ito, pero halos ubos na ang baterya. Una niyang tinawagan ng 911, pero hindi naniwala kasi ang isla ay kalapit lang ng syudad. Sunod, tinawagan niya ang ex, pero ayaw na nitong makipag-usap at ibinaba ang tawag. Biglang may tumawag na isang telemarketer, pero ayaw makinig sa kanya kahit humihingi na siya ng tulong. Hanggang sa maubos ang baterya ng cellphone, tanging paraan na lang ay lumangoy sa ilog, pero nagyayelo sa lamig. Sinubukan pa rin niya, pero hindi naman pala siya marunong lumangoy. Habang nalulunod, pumasok sa isip niya ang mga malulungkot na alaala. Ang ama niyang nadismaya dahil di siya marunong lumangoy. Mga bagsak na job interview, iniwan siya ng nobya at ang advertisement na nag-udyok sa kanya mangutang. Kaya siya nabaon sa utang. Pagkaahon niya, na-realize niyang wala rin siyang babalikan. Kaya naisipan niyang wakasan ito sa pamamagitan ng pagbibigti gamit ang kanyang kurbata. Bago niya magawa, narinig niya ang alarma ng civil defense para sa drill. Naisip niyang mamaya na lang pag natapos na ang ingay. Pero iniwan niya ito nang maramdaman niyang kailangan ng dumumi. Di na kinaya. Pumunta siya sa mas masukal na lugar. Kumuha siya ng ilang petals ng salvia at sinipsip ang katas nito. Matamis ang lasa, kaya't napaiyak at nagbago ang isip niya. Uminom siya ng tubig ilog na hindi masabi ang lasa, kumain ng mushrooms at nagsiga gamit ang kahoy pero pumalpak, kaya lighter niya ang ginamit. Pagsapit ng gabi, nagpainit siya sa apoy habang tinititigan ng wallet. Alaala ng dati niyang buhay. Sumigaw siya sa lungsod at dahil walang nakakakita, ibinaba niya ang pantalon, umindak at nagsabing mas simple ang buhay niya ngayon dito sa isla. Kinabukasan, nagpulot siya ng basura na pwedeng pakinabangan. Nakakita siya ng detergent at sirang bangka na hugis bibi at hinila niya ito. Nilagyan niya ng dayami at ginawa itong komportableng higaan. Sunod, kailangan niyang makahanap ng pagkain bukod sa mushroom, pero mahirap pala. Hindi siya makahuli ng ibon, hindi rin siya mabilis para makahuli ng isda sa imbento niyang gamit, at hindi rin siya makaakyat ng puno para sa itlog. Isa sa mga palpak na akyat, tinamaan pa siya ng ipot ng ibon sa ulo. Kaya nagsyampu na lang siya sa ilog gamit ang detergent. Dumumi ang tubig sa detergent at napatay ang ilang isda na inihaw ni Seong-jun. Iniwan pa niya ang natira sa palayok at paggising niya, patay na rin ang ibong kumain nito. Kaya kinain din niya. Humilata siya sa damuhan at ninamnam ang perpektong pagkabagot. Samantala sa lungsod, si Kim Jong-yeon, isang dalaga na may peklat sa noo, ay namumuhay bilang hikikomori. Ito ay itinuturing na social at mental health phenomenon na iniiwasan ng pakikipag-ugnayan sa lipunan o pamilya. 3 taon na siyang di lumalabas ng kwarto na puno na ng basura. Nakakandado ang pinto at laging sarado ang kurtina at madilim ang buong silid. Nabubuhay siya dahil araw-araw iniiwan ng magulang ang pagkain sa labas ng pinto. At sila rin ang nagbabayad ng internet dahil doon lang siya nag-communicate sa social network. Nagpo-post siya ng mga larawang dinownload lang, kunwaring sa kanya galing. Ginagawa niya ito para lang may sumagot. Madali siyang makipag-usap sa iba online, pero sa magulang, hindi siya nagsasalita. Kapag tinatanong siya ng nanay, sa text siya sumasagot. Sa pagkain na iniiwan sa kanya, kanin at seaweed lang ang kinukuha niya. Mahigpit kasi siya sa bilang ng calories. Kwarto man niya ito, may sariling patakaran siya. Natutulog sa bubble wrap, nagigising ng 8 a.m. Pagkalis ng ama, kumakain ng 172 calories, 3,000 steps before 9 a.m. at nagpo-post online. Hinihintay hanggang 12 bago magbanyo, kumakain ng 525 calories, gumagawa ng 6,000 steps, humihinga ng hangin sa electric fan, at muling nagko-computer hanggang gabi para gawin ang paborito niyang libangan, pagkuha ng litrato ng buwan. Gusto niya ang buwan dahil ito'y walang laman. Hindi ka malulungkot kung walang iba. At bago matapos ang araw, kinukumpleto niya ang 10,000 steps. Hindi para sa kalusugan.
kundi para lang maramdaman niyang naging makabuluhan ang araw niya. Natutulog siya gamit ang hypnotism record tuwing alas 9 ng umaga. Nababago lang ang routine twice a year tuwing may civil defense drill kasi tahimik ang lungsod at isusuot niya ang helmet at kukuha ng litrato sa araw para maiba. Pero biglang may nahagip ang kamera na nakakagulat. May nakasulat, "Help" sa buhangin at isang lalaking bibitayin ang sarili. Nataranta siya, kaya nagtago sa closet pero hindi na siya makatulog dahil doon. Maya-maya, di siya nakatiis. Sinilip ang lalaki at gumaan ang loob. Buhay pa. Pagkatapos noon, naboard siya sa online life. Sa halip, ginawang libangan ang pagmamasid kay Seongyeon. Isang araw, napansin niyang napalitan ng help ng hello. Kinunan, ipinrint at idinikit sa dingding. Katabi ng mga litrato ng buwan, sa isla, gumawa si Seongjun ng golf set mula sa kalat at kahoy para may mapaglibangan. Nang dumaan ang ferry, imbes humingi ng tulong, nagtago siya para hindi siya makita. Habang nakatago, nakakita siya ng pakete ng instant black bean noodles na buo pa ang flavor pack sa loob. Dinala niya iyon sa higaan. Inamoy at nakatulog na naginip ng black bean noodles. Kaya pagbangon, nagpasya siyang gumawa ng sarili niyang luto. Dinurog niya ang mga halamang nakita. Umaasang pwedeng pamalit sa wheat. Pero pag hinaluan ng tubig, nagiging putik. Habang kumakain ng isda, napaiyak siya. Naalala ang lahat ng beses na tinanggihan niya ang black bean noodles. Sa pagtulog, di siya mapakali sa ingay ng mga ibon na dumudumi sa bubong. Doon niya naisip, baka dumi ng ibon ang sagot. Kumakain ng buto ang mga ibon at kung hindi nila natutunaw, baka kaya niya itong itanim. Hinahanap niya ang lupang may bulate at doon tinanim ang dumi ng ibon na kinaskas niya gamit ang credit card. Ginawa niyang sapatos ang plastik na bote, itinabi ang sarili niyang dumi bilang pataba, gumamit ng bato sa araro at mga damit bilang scarecrow, iniwan pa ang wallet sa bulsa dahil wala na siyang gamit dito. Napuno siya ng pawis. Nang matikman ng alat, sinimulan niyang dilaan ang katawan. Masaya siyang muling nakatikim ng alat. Sa pakete ng noodles, may salitang pag-asa, tamang mensahe sa farming niya. Lahat ito, nakikita ni Jonghyun sa kanyang kamera. 2 buwan na siyang nanonood. Pati mga litrato niya, pinrint at isinabit sa dingding. Nagpasya siyang makipag-contact, pagsapit ng gabi. Nagbihis siya, nagsuot ng helmet, at lumabas ng apartment. Nilihis niya ang gwardiya gamit ang robot habang siya'y dumaan sa hagdan. Kapag may makakakita sa kanya sa kalsada, agad siyang nagtatago. Pagdating sa tulay, nilagay niya ang sulat sa bote at inihagis sa ilog. Kinabukasan, tiningnan niya ang sulat sa buhangin pero walang nagbago. Lumipas ang 3 buwan, nasanay na si Seongyeon mamuhay sa ilang. Araw-araw nag-ehersisyo siya, sinisilip ang bitag at umaakyat ng puno para sa itlog. Patuloy din niyang inaalagaan ang tanim at tuwing pinawisan, sinasalo niya ang patak sa bote na ginagamit niyang pampalasa sa pagkain. Isang umaga, nakita niyang nagbunga ang sipag, may usbong na sa tanim. Masaya siyang naghanap ng basura at doon niya nahanap ang bote, ang boteng may mensahe. Habang binubuksan niya ang papel, akala niya walang laman, pero sa dulo nakita niya ang salitang, "Hello." Alam niyang may nakamasid, sinuot muli ang pantalon at matapos mag-isip, isinulat niya sa buhangin, "How are you?" Tuwa si Jonghyun. Ipinrint pa ang litrato at ng gabi, palihim siyang nagpadala muli ng bote. Mas mabilis na hanap ni Seongyeon ang bote at ang sulat. "Fine, thank you and you?" Sumagot siya ng "Fine, thank you" sa buhangin at sinabi sa scarecrow na may kapenpal na siya. May sorpresa ang scarecrow, may tumubong mais sa likod niya, dahilan para siya'y maiyak sa tuwa. Isang hapon, nagbayad si Jonghyun ng delivery boy para magdala ng pagkain sa isla. Nagulat si Seongyeon sa noodles pero tinanggihan niya ito. Sinabi niyang iparating kay Jonghyun. Hindi niya matatanggap dahil para sa kanya, ang black bean noodles ay simbolo ng pag-asa. Siya na lang ang kumain at inamin na may lasang ang pag-asa. Kinabukasan, binuksan niya ang pinto at ikinagulat ng ina nang magsalita siya. Humiling na kunan siya ng paso at buto dahil gusto niyang magtanim ng mais. Nagpadala siya ng sulat ng paghingi ng tawad at gumuhit si Seongyeon sa buhangin ng alon at pating, sabay nag-arte para sa kanya. Lumipas ang mga araw at nang dumami na ang gulay, naghanda na siya para tuparin ang matagal niyang minimithi. Giniling niya ang mais, hinalo sa tubig, at ginawa itong noodles. Pagkatapos, nilagyan niya ng pampalasa at gulay, at saka isang itlog, katulad ng nasa pakete. Kumain siya at mapaiyak sa sarap. Kinuhaan siya ng litrato ni Jonghyun, pero di siya makatulog. Kaya lumabas siya ng aparador. Naglatag ng unan sa tabi ng mga halamang inaalagaan, at doon siya nakatulog. Sa susunod na sulat niya ay, "Congratulations" lang ang nakalagay. Kaya lalo niyang gustong makilala ito. Dinampot niya ang patay na cellphone at kunwari kausap siya.
Tapos pumunta sa buhangin at isinulat, "Who are you?" Nagpanik si Jonghyun at nagprint ng litrato ng kung sinong magandang babae sa internet. Pero pagdating sa tulay, hindi niya kayang ipadala, kaya hindi niya ito itinuloy. Mula noon, tumigil siya sa pagpapadala. Ikinalungkot ni Seongyeon. Isinulat niya, "Why?" Lalong nagpanik si Jonghyun. Nagpasya siyang tumigil at bumalik sa dati niyang buhay online. Pero nang naglagin siya, nadiskubre niyang nahuli siya. Nakaw ang mga larawan at puro pang-aaway ang komento. Kinagabihan, dumating ang bagyo. Nakita niyang winasak ng hangin at tubig ang mga larawan at halaman niya. Ganon din si Seongyeon sa isla. Sinira ng ulan ang hardin. Tinangay ng baha ang bangka. Pag umaga, maaraw na. Nakita niyang sinusulat ni Seongyeon ang F-word sa buhangin. Galit siya sa mundo. Ni ang mumunting bagay na ito, ipinagkait pa sa kanya. Biglang may lumitaw na dalawang lalaki at sinabihan si Seongyeon na bawal siya roon. Tumakbo siya at sa kamera ni Jonghyun, nakita niyang hinabol ito hanggang dalampasigan kung saan may mga bangkang dumating na may mas maraming tao. Cleaning crew pala yun para linisin ang isla matapos ang bagyo dahil conservation area ito at bawal sa publiko. Sinubukan ni Seongyeon lumaban pero nang masira niya ang uniforme ng isa, siya'y sinuntok at bumagsak hanggang sumuko. Isinuot muli sa kanya ang damit at dinala siya pabalik sa lungsod. Iniwan sa isang kalsada na parang taong grasa. Nagpasya si Seongyeon na bumalik sa orihinal na plano. Tumalon mula sa sikat na building. Pinapanood ni Jonghyun ang lahat sa kanyang kamera at sa di inaasahang tapang, bigla siyang lumabas sa gitna ng araw na hindi nakaayos o helmet para hanapin si Seongyeon. Pagdating niya sa lugar kung saan iniwan si Seongyeon, wala na ito. Pero dahil sa usapan ng mga tao tungkol sa isang taong grasa, nakarating siya sa bus stop. Sa kasamang palad, huli na siya. Nakasakay na si Seongyeon sa bus. Nadala ni Seongyeon ang wallet na nasa bulsa ng jacket, kaya nagamit pa niya ang bus card. Akala ni Jonghyun, tuluyan na siyang nawalan ng pag-asang makilala siya. Pero biglang tumunog ang alarma ng civil defense para sa drill, kaya huminto lahat ng sasakyan, pati na ang bus. Mabilis siyang tumakbo papunta sa bus. Pagpasok niya, nakita niya si Seongyeon, lumapit siya, dahan-dahang nagpakilala. Sa huli, itinanong niya, "Who are you?" Agad siyang nakilala ni Seongyeon. Napangiti silang dalawa habang lumuluha at muling umandar ang bus. Sa arangkada, nadapa si Jonghyun at bigla silang napahawak sa kamay. Nagkatitigan sila, parang may lihim na sinulat ang tadhana sa pagitan ng kanilang mga tingin.